Maulang araw sa ating lahat. Sa video na ito ay papunta kami ng therapy ng aming bunso. At habang nasa daan siya kanina ay umiyak na siya dahil siguro gutom na at binigyan ko muna siya ng biskit dahil talagang hindi kami kumain. Sa dami ng ginawa ko ay nakulang na ako sa oras at gahol na talaga ako, so medyo inagahan namin umalis para maka-take out ng pagkain naming dalawa. Medyo natagalan bago ako nakapag-uploads ng mga videos dahil sa dami ng ginagawa. Pag full-time nanay sa bahay, talagang araw-araw hindi tayo nawawala ng gawain. So madaming mga questions sa aming TikTok account. May mga tanong kung papaano namin siya napakain, papaano nag-umpisa na kumakain na siya ng rice, ng mga fish, ng mga healthy foods. Dahil meron yung mami na very concerned din sa ganitong sitwasyon ng kanyang anak. Dahil sabi nga niya, 10 years old na yung anak nila, ay hindi pa siya kumakain ng rice. More on junk food siya at more on mga gatas lang talaga. Hindi pa nila napapakain ng rice. So nung nakita nila na kumakain si Seth ng rice, ay talaga namang na-appreciate nila at nagtanong yung mami kung papaano ko siya naturuang kumain ng rice at ibang mga pagkain. Sa mga autistic na bata, talagang pahirapan sa pagpapakain sa kanila. Mapili sila sa mga pagkain at hindi basta-basta. Meron yung mga bata na fried chicken, fries, puro mga fried lang ang kanilang mga gusto. At meron din talaga yung mga junk food, meron din talaga yung mga juice, at meron pa yung ayaw nila sa tubig. So magkakaiba yung mga sitwasyon nila. Si Sep noon ay talagang hirap din akong pakainin siya ng rice. Meron yung mga panahon din na nilulutuan ko siya ng mga pasta, nilulutuan ko siya ng mga sotanghon. Ayaw niya noong una. Ang gusto lang din niya ay milk. Ang gusto din niya ay puro fried chicken, mga chicken fillet. Gumagawa ako para sa kanya noon. Ilang beses din at maraming beses din talaga naluto ako ng luto pero hindi niya tinitikman. Umaabot pa kami sa point na naghahabulan kaming dalawa, pinipilit ko siyang pakainin para lang mapakain siya. Pero hindi ko siya sinukuan. Kahit madaming beses ko siyang nilutuan na hindi niya kinakain, na ang bagsak ay kami ang kumakain sa mga hinahanda ko para sa kanya. Pero unti-unti din siyang natuto. Binigyan ko siya, inintroduce ko sa kanya yung pancake. Nag-introduce ako sa kanya ng mga may sabaw-sabaw, ng mga gulay. Hanggang paunti-unti ay nasanay na din yung dila niya sa mga pagkain. So ngayon ay napapakain ko na siya ng rice, pag lunch, pag dinner, kapag umaga, bihira lang siyang kumakain ng rice. So more on siya kapag breakfast ay pancake, nilulutuan ko siya ng pancake, nilalagyan ko ng dried na malunggay para may sustansya, at minsan nilulutuan ko siya ng sopas or sotanghon soup. Minsan nilalagyan ko lang ng sardinas yung sotanghon soup, ay gusto na niya. So lunch at dinner talagang kumakain siya. Minsan kapag ayaw niya yung ulam, puro kanin lang yung kinakain niya. Kaya niyang kumain ng kahit walang ulam. Gusto din niya ng tinapa, gusto na niya yung mga fish. Favorite talaga niya ang fish at saka sabaw, yung mga barbecue. Kaya minsan nagbababad ako para may iniihaw para sa kanya. Ang mga chicken fillet, gumagawa ako ng sarili naming chicken fillet dahil alam ko namang gumawa para mas less siya sa preservative at mas healthy na din. So talagang very challenging ang pagiging nanay, pero kung love mo or mahal mo yung ginagawa mo para sa anak ay hindi ka talaga susuko. Minsan nakakapanghina din ng loob. Para minsan sabi mo nakakatamad namang magluto, nakakatamad pakainin dahil ayaw na niya. Pero wag mo silang bitawan dahil darating talaga yung point na parang masasagad yung patience mo, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Pero sabi ko nga ilang taon din talaga na hindi ko siya napapakain ng mga healthy foods. Pero ngayon ay hindi na ako nahihirapang magpakain sa kanya. Dahil kapag lunch, kapag nagtatawag na ako, nakakain na kami, may mga pagkakataon din na kusa na siyang pumupunta sa mesa para kumain. At minsan din ay nauuna akong kumain, pinapakain ko siya dahil minsan umaabot kami ng mga 15 minutes, 20 minutes para lang mapakain ko siya ng husto dahil naglalaro siya, minsan din nasa table.
Alam na din niyang sabihin kapag nagugutom siya, kapag may umiiyak siya, tatanungin ko kung hungry siya, sabihin niya, "Hungry, hungry." So yun yung mga nakakadagdag din at nakakapang-gaan sa loob dahil may mga nasasabi na siya, marunong na siyang sabihin kung nagugutom siya at may mga nagsa-sign din siya na paam-am, ganun na minsan kapag nagugutom siya. Kaya nare-lessen na yung tantrums at iyak niya dahil unti-unti na din siyang nagsasalita. Meron pa yung mami na nagtanong, sabi niya, paano po ninyo nai-encourage si Seth na nagre-respond, na natuto na siyang magsalita? Dahil dati nga sa mga videos naming una, kung napanood ninyo yung mga unang videos namin ay talagang hindi siya nagsasalita. Hirap din siya noong una na magbigkas ng mga alphabets pero ngayon ay talagang malinaw na. Malinaw na yung pag nag-count siya ng 1 to 100 talagang naiintindihan na. Yung mga pag-identify niya ng mga animals ay malinaw na hindi na gaya ng dati. At may mga pagkakataon na din na kapag tinatanong ko siya kapag gutom, nagre-respond na siya. At ang tinuturo ko na sa kanya ngayon ay kapag may kasalanan siya, tinuturuan ko siyang humingi ng sorry. At ginagawa niya, kapag sabi ko kung may kasalanan siya, say sorry to mommy, say sorry to kuya, sasabihin niya talaga, sorry, sorry mommy. At may mga pagkakataon din na kapag alam niyang may kasalanan siya, pero kahit hindi siya napagalitan or kahit sinuway mo lang kung bakit kinagat niya si kuya niya, kung bakit inaway niya si kuya niya, dahil minsan talaga kapag naaasar siya ay marunong na siyang mag-revenge sa kuya niya. Kapag hindi niya nakukuha yung gusto niya, umiiyak siya. So ibig sabihin nakakaintindi na siya. Hindi gaya ng dati na parang wala siyang naririnig. Ngayon marunong na siya kapag pinagsabihan, kapag may kasalanan, alam na niya pupunta na siya sa sulok dahil alam niyang may kasalanan siya, iiyak na siya, lalo na kapag ako ang sumita sa kanya. Pero yun yung bagay na kailangan niyang matutunan kung papaano niya i-accept kapag minsan ay may mali na ginagawa niya dahil yun yung dapat ma-overcome niya at maging strong siya emotionally. Sabi ko nga sa konting improvement na nakikita namin sa kanya, talagang napapangiti kami, napapagaan yung loob namin na hindi man agad-agad. Sabi ko nga non-verbal siya dati, ngayon verbal na siya. Unti-unti na din nagiging conversant siya na yun din talaga yung pinagpipray namin sa kanya. Dahil kapag nasabi na niya kung ano yung kailangan niya, nasabi na niya kung meron siyang gusto, nasabi na niya kung ano yung nararamdaman niya, nakakatulong din sa kanya para malesen yung tantrums niya at hindi na din siya laging nagtatantrums. So ngayon may mga 3 times or 4 times a month na lang siya kapag may mga parang nadi-disappoint siya, kapag parang hindi niya na-achieve kung ano yung gusto niya at minsan din dahil sa pagiging perfectionist niya sa therapy nga niya hindi na siya umiiyak. Meron lang yung time na naman last week na talagang umiyak din siya pero hindi naman na ganun katagal dahil sabi nga ng teacher niya yung bola na pinaikot sa laruan ay nalaglag. So very kasi siya, very perfectionist siya. Ayaw niyang nagkakamali. Gusto niya laging perfect. Kaya minsan parang frustrated siya kapag hindi nagagawa ng tama yung pinapagawa sa kanya. So ang gusto niya kapag meron siyang task, kapag meron siyang ginagawa kahit sa bahay, ang gusto talaga niya laging perfect, hindi siya nagkakamali. Na yun yung tinuturo namin that it's okay na minsan magkamali siya. At ayaw din niya na may nasasayang na pagkain. Kahit isang butil na kanin na nalaglag, kapag pinapakain ko siya, pinupulot niya. At kung umiinom siya, na merong natapon na tubig, talagang kung pwede lang sanang kunin pa niya, kukunin niya. Ganun siya ka-perfectionist. Ayaw niyang nakikita kapag may pinakain siya sa'yo, ayaw niyang makikitang may tira. Gusto niyang makita na kakainin mo lahat. Meron pa yung time na meron siyang monde na tinapay. Dahil nakita ng kuya niya na merong butas sa ilalim dahil baka kinain ng langgam, tinapon niya. At umiyak siya talaga, iyak siya ng iyak. Umiiyak siya habang pinapanood niya yung mga manok na kumakain. Hanggang hindi nila naubos talaga ang sama ng pakiramdam niya or para ang bigat para sa kanya na merong nasasayang na pagkain. So ganun talaga siya ka-perfectionist. Ang gusto niya laging tama lahat. Kahit sa mga gamit niya, sabi ko nga sa mga videos namin sa mga toys niya, sa dami ng mga toys niya, kapag inayos-ayos niya, meron pa yung mga
yung mga time na nilalagay niya sa mga taas-taas ng mga upuan at doon minsan yun minsan yung nagiging cause ng tantrums niya dahil kapag nalaglag ay umiiyak siya. Kung tutulungan namin siya, minsan gusto niya, minsan ayaw niya. Talagang gagawin niya yung best niya para kahit mag-isa niya, magagawa niya yung task niya or maayos niya kung ano yung gusto niya. So yun yung napakahirap na ma-break din sa mga katulad nila kapag mga perfectionist nila. Magkakaiba din. Meron din yung autistic na ang gusto naman nila ay magulo. Yung mga gamit nila, wala silang pakialam kung magulo yung mga gamit nila, okay lang sa kanila, ayaw nilang maayos. Pero meron din talaga yung mga batang ang gusto nila ay perfect, maayos yung mga gamit nila. So magkakaiba talaga yung mga sitwasyon nila. Kaya hindi pwedeng or hindi natin laging i-compare sa ibang bata sa mga sa mga autistic na bata. Talagang magkakaiba sila kung ano yung mga ginagawa nila. Kaya sa mga mami, sabi ko nga kanina, sabi ko sa mga mami na hindi pa nila napapakain yung mga anak nila, pagpatuloy nyo lang na magluto, ipagpatuloy nyo lang na mag-prepare para sa kanila. Huwag kayong mawala ng pag-asa dahil darating din yung time na i-embrace nila or gugustuhin nila yung mga ipapakain or ibibigay na ninyo sa kanila. So, kailangan din kasi nilang kumain ng mga masusustansyang pagkain na hindi lang sila nakadepende sa mga gatas, at minsan talaga ay gumagawa din ako ng mga pamamaraan para magkaroon ng nutrients yung mga pinapakain ko sa kanya. Kaya tumatawa na din siya, bumibigat na siya, hindi gaya ng dati no mga 2 years old, 3 years old na talagang medyo magaan siya. 2 years old and 6 months, doon ko lang siya in-stop na mag-breastfeed. Talagang pure breastfeed sa kanya. At noong huminto na siya, nag-umpisa na siyang maggatas. Yung sa Pediasure na yung gatas na ni-require ng pedia niya sa kanya. Pero ngayon ay medyo nalilesin na din dahil magaling na siyang kumain. Kaya sa mga mami, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung ngayon ay hindi pa ninyo sila napapakain, ipagpatuloy nyo lang na mag-introduce sa kanila ng mga bagong pagkain, mga gulay, mga sabaw-sabaw, paunti-unti hanggang masasanay na sila. So nung pauwi na kami ay natulog na siya sa daan. Huminto kami saglit, pinaggilid ko yung sasakyan para ayusin ko yung unan niya. At kagandahan din kapag gusto niyang mag-stay sa car seat dahil makakatulog at makakapagpahinga siya, lalong-lalo na para mas safe siya sa aming biyahe. God bless po sa ating lahat.